O kaibigan, mahilig ba kayo kumain ng tsokolate? 'Di ba? Halos lahat naman tayo mahilig sa chocolate, comfort food. Pero napapansin nyo, pag kakain ka ng maraming chocolate, 'di ba mas tumataba tayo? Ayaw natin yon. Posible kasi po, mali ang kinakain nating chocolate. Merong pag-aaral ngayon, mas maganda yung dark chocolate. Katulad nito, tinakpan ko lang yung brand. Para malaman kung dark chocolate or hindi, titingnan nyo yung cocoa content. Nakasulat dyan cocoa content. Ayan, oh. Ito, 70% siya. Ayan, oh, 70% cocoa content. So, pag 70% or more ang cocoa content, dark chocolate siya. Pag 70%, hindi na siya yung, alam ko yung favorite chocolate natin, yung matamis, masarap, di ba, kulay brown. Ito, iba to, dark chocolate to. Mapait siya, chalky ang taste, halos konting-konti na lang ang tamis na mararamdaman mo dito. Tapos, mas maganda pa kung mas mataas pa. Kung imbis na 70%, maging 85% dark chocolate, mas mapait pa, mas konti na lang asukal. Ang problema kasi sa mga favorite nating mga milk chocolate, diba? Yun ang mga gusto natin mas mahirap bilhin itong dark chocolate. Yung nabibili natin sa mga supermarket, karamihan, milk chocolate or white chocolate. Pag sinabing milk chocolate, let's say, ito 80 grams yan. Okay, ganito kalaki. Marami itong masyado, hindi nyo pwede ubusin. Actually, ang recommended sa dark chocolate ay 45 grams lang, mga kalahati lang nito, per week. Isang linggo, ganito lang. So, everyday, kung kakain ka, isang maliit na piraso lang. Maliit, siguro hanggang 10 grams lang. 45 grams lang kasi ang recommended nila. So, mababa. So, maliit lang per piece ng dark chocolate ang may benefit. Tapos, ayon sa pag-aaral, pag sinobrahan mo sa 100 grams per week, hindi na maganda. Marami ng side effect kahit dark chocolate pa ang gusto natin. Kaya tumataba yung tao. So, sa tamang dami ng dark chocolate at kung konti lang kakainin natin, tulad na sinabi ko, ganyan lang kaliliit, parang tableta lang siya, sobra siya liit. Ito ang benefits. Unang-una, marami siyang antioxidant. Okay? May flavonoids, may polyphenols, itong antioxidants. May pag-aaral maganda sa puso. Actually, nakakagulat yung studies. Hindi siya malaking medical studies para sa kapwa kong doktor. Pero meron ng mga ilang studies, nakakababa ng heart disease merong by 9%, merong by 11%, kung 45 grams in 1 week, ganun lang karami. Pero pag sinobrahan mo sa 100 grams per week, sobra na, wala nang benefit. So yon, heart disease possible. Sa blood pressure, iba-iba yung pag-aaral. Halos walang effect. Yung iba, baka bumaba konti. Yung iba, parang wala naman effect. Pagdating sa blood flow, sa research, hindi malinaw. Pero may pag-aaral, yung antioxidant ng dark chocolate, yung flavonoids, nagpapadami ng nitric oxide. Pag dumami yung nitric oxide, alam yan ng mga doktor, mas nagda-dilate ang blood vessels, mas maganda daloy ng dugo. Yun lang nga, konting-konti lang kakainin mo. Ang tanong, paano cholesterol ko? Actually, medyo healthy oil siya Medyo healthy oil kasi cocoa siya Pag cocoa siya, galing siya sa halaman, medyo healthy oil. So sa konting amount, hindi dapat maka-affect sa cholesterol. Hindi dapat tumaas yung bad cholesterol mo pag konti lang yung amount. Pagdating sa utak, may benefit din. Maraming antioxidant, may konti siyang caffeine. Hindi siya tulad ng kape na maraming caffeine. Ang caffeine niya, konti lang, may antioxidant. Kasi pag konting caffeine, good for short-term memory, di ba? Kaya iba nagkakape 1 to 2 cups para gumanda yung memory. Pero meron din siyang konting benefit. Sa balat, sa skin health, meron din pag-aaral. Less sunburn. Pag kinain mo daw yung dark chocolate for 3 months, medyo less sunburn. Tapos sa mood, syempre, pampasaya, nagbibigay ng endorphin, serotonin, lahat yan.
Meron lang tayong delikado. Siyempre, di ba? Pag kumain ka ng marami nito, manggigigil ka. Oh, okay. So, marami siyang benefits kung konti lang kakainin mo. Ang problema, maraming problema rin dito. Ano naman ang possible side effect? Ganito possible side effect. Pwede ka tumaba. Nakaka-addict. Okay? Addicting, craving. Pag kumain ka ng konti, hindi ka makakatiis, dadami na ng dadami. Isang problema, may nag-comment, yan nga ang problema, yung sugar. Yan nga sinasabi ko sa inyo. Kaya titignan nyo nga kung ilang percent siya. Pag sinabi, yung regular chocolate na nabibili natin, halos 90% ng regular chocolate, yun, 50% sugar yon. Grabe, or more. Ibig sabihin, pag bumili kayo maliit ng bar, kaya bumili kayo ng maliit na bar, di ba? Meron mga mini bar. 30 grams yun. Pag 30 grams yung maliit, ganito kalaki, kalahati nun, sugar. 15 grams at least sugar. So, pag 30 grams, 15 grams sugar, sobra taas. Okay? Pag itong 70% dark chocolate, pag 30 grams kinain mo, actually, marami ang 30 grams. Sabi ko sa inyo, 45 lang per week. Pero pag 30 grams, ang sugar ng 30 grams, estimate mula dito mga 10 grams. 1/3. So, mas mababa siya konti. Pero meron pa rin. Pag pinili nyo yung 85% dark chocolate, like, I think sa Davao, maraming mga, I think Davao to Davao chocolate. Yung 85%, ang 30 grams, ang sugar nun, baka mga 7 na lang. 7 grams or 5 grams of sugar. So, mas dark ang chocolate, mas mababa sugar, mas pwede sa diabetes, mas hindi nakakataba. Ang problema lang doon sa 85% dark chocolate, hindi nyo na makakain. Baka hindi nyo makain. Hindi nyo magugustuhan ng lasa. Parang kumain ka ng mapait na mapait siya. Talagang yung sarap, wala na. Diba? Pero, sana yan. Yan nga ang point eh. Pag healthy, hindi talaga masarap. So, pwede ka mag-umpisa sa 70%, dami-damihan mo na lang, unti-unti. Pataasin mo na lang na 80%, 85% dark chocolate. Isa pang maingat kayo, marami ako nakikita sa supermarket, sa 7-Eleven, ibang tindahan. Nakasulat, dark chocolate, di ba? Pero mukhang hindi tunay na dark chocolate. I-check mo ilang percent. Usually 60% lang. Pag 60% cocoa lang siya, ibig sabihin 40% sugar. Talo pa rin tayo. So, ito yung side effect ng dark chocolate. Number 1, pwede ka tumaba. Kasi nga, baka mamaya kulang yung percent. Number 2, ito problema ko. Kung meron kang heartburn, hyperacidity, may GERD, medyo medyo acidic eh. Pag kumain ako nito sa gabi, medyo, kayo itry nyo. So, medyo mahapdisat yan sa ibang tao. Yung iba nakakatigas ng dumi din. Depende, di ba? Chocolate eh. Number 3, possible side effect, merong nagma-migraine. Okay? May mga tao, hindi naman lahat ng tao, yung may migraine, pag kumain siya ng dark chocolate, may tyramine to eh. May tyramine, nagkakos ng headache. Pwede rin. Isa pang problema, pag kumain ka ng chocolate sa mga bata, dapat mag-toothbrush agad. May sugar siya, may milk siya, di ba? Tapos masyado siyang madikit. Sobra siyang dikit, didikit sa ipin natin. Pag dumikit yan sa ipin natin, doon tutubo yung bakterya. Doon magde-dental caries, masisira ang ipin. Kaya dapat mumog or toothbrush. Another side effect, number 6 na to, pwedeng tumaas yung blood sugar. Tulad nga ng sinabi ko, pag marami kang kinain, tsaka pag hindi very dark chocolate, yun din ang problema. Tsaka nakaka-addict. Yun lang ang problema. So, uulitin ko in summary, ito 80 grams. Ang recommended lang sa pag-aaral, 45 grams per week. So, kung hatiin natin, ganito lang yan. Ganito, isang linggo. So, kung hatiin mo 7 days, konting siguro 3 times a week ng mga 15 grams ka lang. 15 grams 3 times a week. Konting-konti.
So, ganun din kaliit. Kung kumain ka pa ng hot chocolate, kumain ka pa. Ang pinaka hindi okay, yung white chocolate. Yung white chocolate talagang gatas na sobrang mas marami pang sugar yon. Yung milk chocolate, yung kulay brown, marami pa rin sugar yon. Ito lang talaga. Kahit itong 70% nga, marami pa rin eh. Okay? Marami pa rin. Sa 30 grams, 10 grams of sugar pa rin siya. So, ingat pa rin tayo. Okay? Sana po nakatulong ng tips natin para sa mahilig kumain ng chocolate. Kung kakain man kayo, konting-konti lang para maging healthy. Salamat po.